Naniniwala ka ba sa survey na to? Si VP Sara matatalo ni Raffy Tulfo? Akalain mo tuwang-tuwa ang mga Pinklawan at anti-Duterte dito. Pero huwag manghina ng loob mga kapwa sumusuporta kay VP Sara. Hindi ito kapani-paniwala. Kaya makinig ka ng mapawi ang iyong pangamba. Lumalabas sa survey nila na si Tulfo 32.95 ang nakuhang porsyento. Si VP Sara hindi lumalayo sa 30.10%. Una, anong ibig sabihin nito? Sa mga pasurvey may tinatawag na margin of error. Ibig sabihin, statistically tabla ang dalawang to. Bago natin ipagpatuloy ito, paki-comment nga kung kanino ang boto mo. Kay VP Sara ba o kay Raffy Tulfo? Ang mas naging concern ako, ang survey agency na ito ay gumagamit ng app sa telepono. Ibig sabihin, ang mga Pilipinong alam lang mag-download at gumamit ng smartphone ang nakakasali dito. Paano yung mga Pilipinong hindi marunong gumamit ng smartphone? Paano ang lolo at lola ko? Paano ang mga magulang ko? Paano ang mga Pilipinong hindi naman alam gamitin ang app na to? Paano ang mga Pilipinong hindi afford bumili ng smartphones? Aba, bumoboto naman ang mga to ah. Ibig lang sabihin nito hindi talaga mapagkakatiwalaan ang survey method na to. Hindi nagre-reflect ang totoong boses ng mga Pilipino. Ito pa ang nakakatawa. Kapag sumali ka sa pasurvey nila, may chance ka manalo ng paayuda nila. Meron pa 500 pesos, 1,000 pesos, merong pa cellphone at may patili pa. Dito ako nagdududa kung accurate nga ba ang kanilang resulta. Yung mga participants nila sumasali para may chance manalo? Ibig sabihin, kahit hindi alam ang issue, sasali ang mga to dahil sa konting papremyo. At dahil online app ito, madaling madaya ang resulta nito. Kunwari sa kampo ni Tulfo, alam na may pasurvey, edi papadagsa mo lang ang supporters mo, paniguradong wagi ka na dito. At dahil online ito, malamang si Tulfo talaga ang mananalo. Ikaw ba naman ang may 21 million followers sa Facebook at may 24 million subscribers sa YouTube? Dominated mo talaga ang online netizens, di ba? Sinilip ko ang app nila. Aba at may pa-premium nga talaga. Isang cellphone, 6 na 500 pesos grocery package, at 1,000 pesos ang ipinamimigay nila. Sa hirap ng buhay, kakagatin mo talaga ito. Sasali ka sa pasurvey dahil may chance ka ngang manalo. Kahit na wala ka namang pakialam sa issue na tinatanong dito. At dito pa ako natawa. Yung pasurvey nila ganito pa. Gaano ka kadalas bumili ng toothpaste? Sa baba may paraffle date pa talaga. Seryoso? Iso-survey mo kung gaano kadalas bumili ang mga tao ng toothpaste? Yan ang concern nyo? Ang pangkaraniwang Pilipino ang pangamba kung paano iraraos ang kumakalam na sikmura. Ginawa ang survey na ito sa mga panahong todo ang atake kay VP Sara. Yung kaliwat kanang paninira. Sinakyan naman agad ng mga anti-Duterte ang resultang ito. O kita mo? Walang panama ang Sara Duterte nyo. Isang Tulfo lang pala ang kayang magpataob dito. Tuwang-tuwa maging ang mga Pinklawan sa resultang ito. Pero ang hindi nila mapagtanto, yung nanay Lenlen nila mas malayong hindi pala mananalo. Yung mga Pinklawan siguradong babaliktad na ang mga to. Kay Tulfo kakapit na parang tuko. Yun bang kakampi ng kahit kanino? Basta lang hindi magtagumpay ang VP Sara ko. Hindi naman talaga masisisi ang mga Pilipino dahil sa style ni Tulfo sa programa niya sa telebisyon at radyo. Yung mga Pilipino kasi sawa na sa estilo ng gobyerno na ito. Tapos kay Tulfo solve daw agad ang kaso. Ang problema lang dito, nawawala na ang tiwala sa judicial system ng bansa. Yun bang kay Tulfo lang solve na? Ang problema, nilalaktawan niya ang prosesong itinakda ng batas para sa paglilitis ng mga kaso. Kaya nga maraming mga abogado ang naiinis at naiinsulto sa Raffy Tulfo na ito. Sa halip kasi na tulungan ang mga Pilipino na ipaunawa na dapat sumunod tayo sa proseso, ay tinuturo ang laktawan ang mga ito. Isama mo pa ang pabida sa Senado. Sigaw dito, sigaw doon, kahit wala na sa tono. Kapag napapahiya dinadaan sa pasigaw, kahit nalusaw na sa hiya dahil wala namang alam ito. Yung idadaan sa sigaw para magmukhang matalino. Sa pagdinig na ito, hindi naman siya umubra. Pahiyang-pahiya kay VP Sara. Ikaw ba naman ang magyabang na senador ka na? Pero binalikan ka at isinampal sa'yo ang mandato mo. Yung gumawa ka ng batas at hindi puro ngaw-ngaw ang alam mo. Balikan ulit natin ang video pero makikisuyo muna ako.
Palike naman ang video at mag-subscribe na sa channel na ito. Magulang mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo, pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung Yes. hindi nyo ako pagsasalitain dito, then, At pinagsasalita naman po kayo. hindi kasi sinasabi, wag daw sagutin. Hindi, the VP would like to be the one to answer the Okay, question. thank you. We're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know, and they knew, na yung paghingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. Number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano po yung nadedesisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nadesisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong sa eskwelahan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, these are voluntary contributions. Pwede po nating ipagbawal. Gagawa po tayo ng batas para po merong penalty. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una-una, wala pong kapuyong taga-DepEd para i-monitor yung proceedings ng meeting para pagsabihin ng DepEd, hey, meron na kami memo dyan na bawal ang pag-uusapan ng project, umayos-ayos kayo, ang pag-uusapan nyo lang academic performance ng estudyante. Is that fair enough? PTA ho means parent-teacher. So, may teacher ho na present doon. Yes. Madam Chair, Your Honor, we will submit the downloading of MOOE up to the school level to the Finance Secretariat. At ito na lamang po, Madam Chair. Test tube. Hinihingi din po, kasama rin po yung Pwede test bang tube. submit natin? Kasi sir, I've reminded everyone who's Last na beyond lamang po, their Madam time. Chair. Last na lamang. Sige. Test tube. Alam ko meron natang 500 billion na budget for the test tube. Parang every year, bilyones ang naalat para sa test tube. Kasi marami rin po ako mga magulang nagreklamo, pinapakontribute para sa test tube, laboratory test tubes. Test tubes, paulit-ulit po. Every year, hinihingihan po ng contribution ng estudyante. Pwede po ba, pa-stop na rin natin yun? Yun lang po. So, stop na po natin. In short, lahat po ng contribution para sa maintenance ng school, ang pakiusap po ng mga magulang, through me, stop na po natin yan. Pag na-stop niyo po yan, I promise you I will support your budget every single year and you will not gonna hear anything from me. That's a commitment. That's a